Pakibuksan po sa... Ay, wala pala dyan sa ano. May awiting nasa puso ko. On hymn number 236 po. Ay, wala dyan. On the first verse, say, may awiting nasa puso ko, na si Kristo ang may dulot. Wika niya ako'y kasama mo, kahit na may pagsubok. Kristo, Jesu Kristo, dalang kainan sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. Buhay ko'y winasak ng sala, puso ko'y libos ng sakit, ngunit nang siya'y makilala, dinulutan ng awit. Chorus na, Kristo, Jesu Kristo, dalang kainan sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. On the third stanza, pagpapala niya'y umaapaw, kay tamis niyang umibig, ngunit maging may kagalakan, puso mo'y umaawit. Kristo, dalang kainan sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. Kung minsan ako'y inaakay sa mahirap na landasin, ngunit dahil siya'y dumaramay, di ako nanilimlim. Chorus na, Kristo, Jesu Kristo, dalang kainan sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. All together now, siya'y magbabalik, malapit na, o pagkaligayang tunay, tayo ay kanyang isasama sa langit na tahanan. Chorus na, Kristo, Jesu Kristo, dalang kainan sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. Leave it, please. Amen. At ngayon makakarinig tayo ng isang special number galing sa isang quintet. Ayan. Kaya tawagin natin ang mga magkakasamang ito para sa kanilang special number. Ayan. Yan, ang kakantahin nila ay isa sa pinaka klasikong himno na magpapaalala sa atin kung meron kang problema, pumunta ka sa krus ng Kalbaryo. Pakinggan natin ang special number.
purihin ng Diyos dahil kung hindi sa pagpunta ni Kristo sa krus, anumang mga bagay na dumarating sa buhay natin, hindi natin makakayanan. Pero salamat, naalis ang mga pasanin, alalahanin at kinatatakutan dahil sa tinapos ni Kristo ang trabaho sa krus. So ngayon pong hapon ay di na tayo ganong datal sapagkat mamaya kung may gustong pumunta doon sa magpipris tayo doon para kasi hinahanap tayo nung kaanak nung namatay. Yun naman po yung nag-aatin dito ng panahon. At since na alam nila na mayroon tayong party doon sa umalis, gusto pa rin nilang makarinig ang kanilang kamag-anak. One thing, na yung mga kamag-anak nilang di man nag-aatin dito, may layunin sa kanilang kamag-anak. Tapos tayo, pababayaan ba natin yung pagkakataon? So ito na yung time na kung talagang gusto nyo magpagamit sa Diyos, so punta tayo mamaya. At kahit doon lang siguro, at kung may makipaglibing pa sa okay lang po yun. So ngayong hapon po, ay buksan natin mga Biblia dito sa Unang Korinto, Kapitulo 12 naman. Kanina, doon din ang ating topic sa chapter 1 and 2, di ba? Ngayon naman po ay chapter 12. Lagpas lang tayo ng konti. Okay? Bakit kaya Korinto ang pinagkukunan? Sapagkat pinag-uusapan natin ang espiritualidad natin. Bakit mayroon pa tayong simba sa hapon? Pwede bang maglaban na rin kami? Dami naming labahin kasi nagtrabaho kami, pagod kami. Pwede bang magpahinga? Tanungin nyo ang Bible kung talagang mananampalataya kayo. Tanungin ang Bible. Kailangan ba nating magpahinga pag araw ng Diyos? So isa sa 10 utos, anong sabi doon? Igalang o sundin ang araw ng Sabat. Sa kanila yon Sabat, pero sa atin ay linggo. Okay? Igalang natin ang araw ng Panginoon. Okay? So anumang bagay dyan, kung iginagalang mo ang isang tao, isang bagay, kakalimutan mo ang lahat dahil may paggalang ka. Ganun po ang dito. So basahin po natin 1 Corinthians chapter 12, 1-14. Tagpito siguro kayo, verse 1, verse 2, hanggang sa makarating ng verse 14. Okay, una pong pagbasa sa chapter 12, verse 1. Kayo po sa aking kaliwa. Handa, basa. Yan, spiritual gifts. Ano bang mayroon kayo ngayon? Anong tinatamasa nyo ngayon, di ba? Nandyan yan, pinasulat ng Panginoon, verse 2. Pinangunahan sila. Verse 3, wherefore? And that no man can say that Jesus is Lord, but, di ba? Yung hindi man tatawag sa Diyos, wala man talaga yung connection. Yun lang mayroong pagkakilala. Next po, kayo, verse 4. May pagkakaiba-iba. Okay, verse 5. Pagkakaiba. Isang Diyos. Verse 6. Iba-ibang operasyon. The same God worketh in everyone. Okay? Huwag natin kakalimutan yan. Next verse. Of the Spirit is given to every man, prophet with all. Verse 8, for to one is the word of wisdom, to another word of knowledge, by the same Spirit. 9. Same Spirit. To another, okay, verse 11. Verse 12, for as the body hath many members, all the members at one body, being many, are one body, also in Christ. 13, for by one Spirit are we all baptized into one body, nor Gentiles, there will be no bond nor free, have been all made to drink into one Spirit. Ito na po yung panahon natin ngayon. Ito na po, tayo na po ito, verse 13. Verse 14 last. But many. Sa hapon po ito pag-uusapan natin ang pagkakaiba-iba, diversity ng mga trabaho natin. Pero nagkakaisa ito para kanino? Para sa Diyos. Hindi yung may kanya kang plano, may sarili silang. Hindi po ganyan.
Iba-iba po ang function ng bawat daliri natin. May kamay at paa, may tinga, mata at kung ano-ano pa, ilong. Pero yan po ay iisa ang layunin. Hindi sila maghiwalay. Yung dalawa na nga lang silang mata, ang gusto ng kanang mata doon. Yung kaliwa dito, ay mangyayari sa iyo. So ganun po ang, kung ba tayo nilagay sa simbahang ito, may layunin ang Diyos. Sa hapong po ito, na ito pong tinatawag na spiritual o iba-ibang paggamit sa ating bilang mga mananampalataya, ito ay bigay ng Espiritu Santo para magamit tayo ng isang pagsulong, hindi kanya-kanya. Hindi yung isa pabaya, yung isa masipag, yung isa ay nagsisikap, yung isa naman ay walang pakialam. Hindi po ganyan ang nilagay dito ng Panginoon ng Banal na Espiritu. Tinawag tayo sa isang pananampalataya, isang bautismo, at isang panawagan na yun ay para maitaas ang pangalan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. At ano, Panginoon, ay maging blessing kami sa aming pupuntahan, na sila po ay mayroong kalungkutan. Halawa po, makilungkot kami at higit sa lahat, makilala ng Kristo ang aming dinadala upang nang sa gayon ay hindi sila maging ignorante katulad ng karamihan na walang pagkaalam ng isang pinauwi ng Panginoon ay makikita rin namin pag kami nandoon na rin. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Kayo po ang manguna, kayo po mag-lead, mag-teach sa tagapagsalita mo, wala siyang kakayahan. Ikaw po magbukas ang puso at isipan tagapakinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po, pinamao po. Sa awa at biyaya ng Diyos ay natutupad po yung kasabihan ng mga pastor at mga preacher nung ako'y nag-aaral pa sa eskwelahan ng mga Biblia, unang salita ng Diyos sa Bible College. Ano po? Noon, pagka daw ang simbahan ay punong-puno pag-araw o umaga ng linggo, kilala at sikat ang pastor. Kanina, video, sikat ang pastor, di ba? Pagka naman daw Miyerkules ay napakarami, kilala ang Panginoon. Pagkahapon, pag napakarami, kilala ang simbahan. Kaya magkano ano pa man, sa atin ng mga tinawag ng Diyos, binigyan tayo ng gifts. Para saan? Para ba tayo pang umaga? Para ba tayo pang Miyerkules? O para pang hapon? At bakit pagka sa atin, pong mga mananampalataya, bakit maghapon? Bakit pastor yung iba karamihan, isang oras lang, okay na sila. Pag upo, di pa nga nag-init upuan, uwi na. Kasi ang kanilang Biblia, ang kanilang leader. Kung anong sinabi ng leader nila, sunod-sunuran sila. Ang sabi ng Biblia, ang mga ganitong mananampalataya, ang bulag nag-aakay sa kanyang kapwa, bulag. Okay, so, dito ngayon po mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayong hapon, ang banal na Espiritu sa ating binasa ayon from verse 1 hanggang verse 14, ang banal na Espiritu ang siyang source. Siya po yung daluyan. Siya po yung, pag nawala ito sa buhay natin, ang banal na Espiritu, nalungkot siya. Yes, pwede ka pang magsimba, pero malungkot ang Espiritu Santo eh. Naalala niyo po si Saul? Nagmi-ministry rin si Saul eh. Kaya lang, pag siya po ay malungkot at masama ang kanyang Espiritu, ang Diyos binagbibigay sa kanya, sabi niya kay David, David, tugtugan mo nga ako ng arpa at masama ang aking Espiritu. Hindi ako masaya at parang may problemang bumabagabag. Habang nagmi-ministeryo, habang nagtatrabaho yung isa, imbis na matuwa siya, ang ginawa ni Saul, ginajabilin pa niya eh. Ano bang relasyon, pastor, sa kwento mong ito tungkol sa buhay ni David at saka ni Saul? Mga kapatid, sa panahon pa man ng Egypt, pag pinatigas ng Diyos ang puso ng isang tao katulad ni Paraon, wala siyang magagawa, not unless na hanggang siya isumuko. Pwede natin gawin na magpakatigas ng ulo. Pwede yon. Pero tandaan natin, at the end of the day, Diyos pa rin siya, makasalanan ka pa rin. Okay po yun? So, tandaan po natin ito, sapagkat ang Holy Spirit na source, nung tayo ay mga dating makasalanan din, katulad ng iba, patay tayo spiritually, wala tayong pakialam sa Diyos, ang banal na Espiritu, ginamit na instrumento ng Panginoon para buhayin ka, para magkaroon ka ng interes. Kaya nung ikaw ay nabuhay, nagkaroon ka ng interes, nagkaroon ka po ng pananampalataya, the gift of faith. Okay? Nandito sa binasa natin, kung hindi nyo mapansin. Okay? So dyan po sa mga bagay, ang daming gifts dito, kaya lang, hindi ko na po itatakal lahat sapagkat napakaraming lesson tungkol dito sa mga bigay ng banal na Espiritu. Dito po sa part na ito sa verse 1 to 14,
Ito yung mga spiritual na bigay ng banal na Espiritu sa atin. Para saan? Para ipagmayabang, ang galing mo sa pagtuturo, ang galing mo pag-interpret ng Bible. Kasi gifts yun eh. Gifts of knowledge and understanding, magaling ka pagdating doon. Kaya lang ang problema, tama pa ba ang puso mo sa nais ng Diyos at nais ng Biblia? Baka naman puro ka na lang knowledge. Naalala niyo po doon sa kung bakit ang Korinto ay nagkagulo? Sabi nung isa, ako kay Pedro, ako kay Pablo, ako kay Jesus. Sa isang simbahan ng Korinto, nagkagulo-gulo sila eh. So therefore mga kapatid, pinasulat ito kay Pablo sa writer sapagkat ano bang spiritual gift ang natanggap mo mula nang nakakilala ka sa Panginoon. Verse 1 to 3, mapansin nyo dyan ay ang intro o introduction ng writer, ang topic niya dito, ng spiritual gifts, ito po ay mapagpala o gracious na bigay ng Diyos. Walang sino mang makakatanggap ng biyayang ito, not unless ang banal na Espiritu magbigay. Okay? Yung sa pag-interpret na lang sa pinag-aaralan mo, sa pag-devotion kayo sa umaga, kung nagdi-devotion pa tayo, isang maganda po rito, pag nagbubukas ka ng Bible, siya nag-illuminate yan sa atin, siya po nagpapaliwanag. Unang-una po dito ay ang banal na Espiritu, ang siyang, sabi ko kanina, ay source, siya po ang daluyan. Kaya from verse 1 to 3, na doon ang intro, pagdating sa verse 4 hanggang verse 6, ay mayroon ng diversity. Pag sinabing diversity, iba-iba na po ito. Diverse, di ba? Iba-iba na siya ng trabaho. Kaya sabi niyo po yung verse 4, tingnan po natin ang verse 4, pakilabas po, sabi niyan, may iba't ibang uri na ng mga kaloob, subalit iisang espiritu. Katulad po niyan kanina, yung mga nag-uusap. Mayroon kaming pinagpaplanuhan. Sabi nung diversity na nasa isip ng isa, okay, maganda yun. Total, mag-i-effort tayo dyan. Siguro pwede tayo maggastos dyan. And why? Sabi niya, question lang naman, sabi niya, question lang naman to. Eh kung magkakastos din tayo doon, yun naman ay para sa atin. Bakit hindi natin unahin ang Panginoon na siyang ating lahat pinagpupurihan at ginagawa ng ganito sapagkat yung gifts na nasa atin ngayon ay doon naman papunta. Sabi naman na tama naman din yun. Kaya pag-pray niyo po kami at marami kaming plano at harinawa itong ating project na ito matapos na at mapaandar na natin yan at nagumpisa na po. Kanina siguro may mga nagbigay niya, malapit na yan. Ano po, pag-pray niyo lang na maumpisa na. So isa po yung gift. May mga iba nag-observe lang pero pag nagsalita, mayroong knowledge. Para sabihin nila, total para sa Panginoon naman dito, di ba? Ano ba naman to? Ba't kami mayroong ganito? Di ipagamit namin sa Panginoon. Para saan ang kamay at paa mo? Naalala niyo si Moses, di ba? Nung si Moses ay tinanong ng Panginoon, sabi niya, pumunta ka doon kay Paraon, ikaw magpaalam na kinukuha ko na yung mga anak ko kasi nagiging alipin. Ano ang sagot na una ni Moses? Nag-ano siya, yung bagang nag-excuse. Sabi ni Moses, Panginoon, wag na po ako kasi utal-utal ako magsalita. Baka hindi akong tao dapat para doon. Alam niyo ang sinabi lang ng Panginoon, napakasimple lang. Sino nagawa ng iyong bibig? Minsan tayo pagdating sa kanya, halimbawa mamayang gabi, kung halimbawa sama ka, ano maging party ko? Sasama ako doon. Madali lang naman po eh. Pag may napansin kayo, pagkagaganyang mga lamay-lamay na yan, may nakita kayong mga ayaw, lumalayo yan eh, di ba? Ayan doon, sa gilid. Yun ang mga trabaho natin. Naalala ko nung sa kila si Termian tayo, namimigay kami ng tracts. At tapos mayroong nagtanong, di, kakausapin mo ang ganon. Okay, para kung sakali man na di siya makapunta doon sa harapan, ay sa iyong pagsasalita, maliwanagan siya kung ano ang kanyang kailangan. Okay, so dito ay may diversities po dyan. Verse 4, 5, and 6, iba-ibang gamit o ibang gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Pero ito po ay isang gift lang, sabi ng verse 7, nagagamit ito sa Panginoon. Sabi ng verse 7, pakilabas po. Kaya sabi doon, number 7, yan, subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pahayag ng Espiritu upang ano daw? Huwag niyo sabihin na wala kang natanggap. Pastor, talaga wala. Sigurado ka? Alam niyo pa po yung salitang prayer, akala niyo hindi yung gift. Ang salitang panalangin, isang pinakapangyarihang susi sa lahat ng imposible na halimbawa sa pintuan ay kumakatok si takot. May takot ka, may anxiety ka, kumakatok sa pinto.
Pag may ganon ang iniisip mo, natatakot ka, utusan mo si pananampalataya mo. Faith, buksan mo nga yung si Juan, kumakatok yung si takot. Pagbukas ni Faith doon, pagbukas niya, wala naman. Papaganahin natin ang ating faith sa pagkatapos. Sabi rito, ang Banal na Espiritu ng pahayag upang pakinabangan kung anong mayroon ka. Sabi ko sa inyo, napakaraming gifts dito. Gift of knowledge, understanding, discernment. Di ba? Pag may mga decision making kayo, may discernment na binibigay ang Holy Spirit. Pag ako, Panginoon, nag-apply dito sa lugar na ito at napakalayo sa aking pagsasamba, katulad ni Abraham, napunta si Abraham sa Egypt, di ba? Pagdating ni Abraham sa Egypt, Abraham is the friend of God. Wala siyang ginagawa. Pag sabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka dyan sa lugar mo, punta ka doon sa Or. Sunod-sunuran siya, wala siyang question. Ay, Panginoon, hindi ko kilalang lugar at hindi ko alam yung baka cannibal sila doon. Pag sinabi ng Diyos, sunod siya. Isang panahon at pagkakataon, siya po ay yumaman, dumami ang kanyang mga tauhan, dumami ang kanyang mga hayupan at hirap na sila dahil sa dami ng kanyang blessing. Hanggang sa isang araw nag-away na silang pamangkin niya kasi pamangkin niya ay makalaman. Ano sabi kanina ng umaga yung makalaman? Baby Christian at mas gusto niya ang nagbibigay sa kanya ng glory. At isang araw nung inutusan ng Panginoon pumunta sila doon mag-angkel, sabi ni Lot, Uncle, paakyat at patag. Pwede ba ako pa-angkel mamili? Siyempre bata, pagbibigyan ng nakatatandang Kristiyano. Pero mga kapatid, ang masama ngayong panahon, matagal lang Kristiyano. Inaasahan mo nagtuturo na, siya pa ang pinakamadaling ma-offend. Siya na yung pinakamatanda, nagpipris na siya. Siya pa yung napakadaling makakita ng pagkakamali. Hindi ganun si Abraham, mga kapatid. Sabi ni Abraham, o sige pamangkin, total, mas nakatatanda, spiritual ako kaysa iyo, ikaw ay makalaman. Pinili ni Lot yung patag. Sabi ni Lot, sa 2 taon, dahil ang tubig dito ay 24/7, walang patayan, sabi niya, sa loob ng 2 taon, bilyonaryo ako dito. Ganun ang minsan ang kaisipan ng mga Kristiyano na wala sa tamang tono ang puso sa Diyos. Siya ay baby Christian, siya ay mature na Christian, pag dinapuan siya ng immaturity, ang kanyang dating maayos na karunungan mula sa Banal na Espiritu, nagiging siyang mahina dahil sa kanyang sinusunod ay ang kanyang puso. Hindi na ang nais ng Diyos. Kahit pastor pa siya. Kaya sabi ko po sa inyo, ipag-pray nyo lagi ang inyong leader. Bakit po? Tao lang din yan. Paano kung ang isip niyan, makalupa na pala? Lugi kayo doon. Kaya lagi po ninyong alalahan ang gift na binigay sa bawat isa. Number 1 is the relationship between God and men. Yung fellowship na yon, yun ang dahilan kung bakit nauuhaw ka lagi sa kanyang salita at bawat pakiusap mo sa Diyos, bago ka makiusap sa pamilya mo, sa anak mo, kausapin mo ng Diyos kung anong sasabihin mo sa kanila. Saan ko po natutunan? Naalala niyo si Moses? Kapag siya po ay may sasabihin sa mga Israelita, sino ang unang kinakausap niya sa Mount Sinai? Sino? Sino kinakausap niya una? Siya po ay lumalabas na pastor. Bago siya magsabi sa mga tao niya, Panginoon, ano ang aking gagawin? Thus saith the Lord, ito ang sabihin mo, Moses, sa aking mga anak. That's the gift na binigay sa mga leader. Now, ang batay na punta dito, sapagkat maraming pagkakataon nagmamanifest ayon sa verse 7. Tingnan niyo po ang verse 7. Okay? Sabi niya dyan, but the manifestation of the Spirit is given to every man to prophet, di ba? Para pakinabangan. Pag ikaw ay nagkamali sa tamang decision, wala na sa tono ang puso mo sa Diyos, akala mo okay ka pa. Dati akong pastor, dati akong preacher, dati ako Sunday school teacher dyan. Matagal ako nag-serve sa Panginoon. Sa palagay ko, okay ako. Sabi ng verse na ito, diba? Binigyan ka. Ang problema, na-focus ka sa bagay na material at yung relasyon nyo ng Panginoon putol na. Malungkot na ang Holy Spirit sa palagay mo ba? Okay ka pa? Akala mo lang. Okay? So dito po ay pinapakita ang manifestation. Nandoon yun.
ikaw mismo, observe mo, pag lumalabas sa iyo sa akin po, kasi pag alam ko ang aking kidney, pag may lumabas sa aking mga spot na Makati, ibig sabihin nagrereklamo siya. Okay ba yon? So therefore, pag sa buhay Kristyano mo, ang nagmamanifest, may narinig ka sa labas na, akala ko ba okay yan na Kristyano? Bakit ganyan siya ngayon magpakita? Pati yung kanyang buhay spiritual, nakikita natin, iba na. Pati yung kanyang mga decision making, iba na. Therefore, i-check mo na. Baka yung sarili mo, akala mo okay ka pa, ang labas ng buhay mo, sabi ka ng wikang Hebro, ikabud. Ano ibig sabihin? The glory of God has departed. Wala nang glory. Kaya minsan, ang mga pastor na, sige pa rin naman silang preach. Sigaw dito, pukpuk dito, pukpuk doon. Pero wala na ang glory ng Diyos. Sayang niya yung kanyang effort. Okay po ba yun? So dito, ay nagmamanifest ayon sa verse 7, may iba-iba, pero ang pinakadabis dito na dapat sa manifestation pa lang kung ano napapansin nyo sa iyong sarili, lalo na po sa inyo na mga nasa working force, ano po, hindi ko sinasabing magbigay kayo sa sabay, no. Nilagay kayo ng Diyos yan. For what reason? Ba't yan kayo nilagay? Ba't kayo nilagay dyan? At hindi doon? Ba't hindi kayo pina-abroad? Ba't dito kayo pinalagay ng Diyos? Alam nyo na hindi nyo kagustuhan yun, di ba? Sana, ina-applyan ko ganito eh. Pero ang nag-reply sa akin, ito. Hindi nyo ba alam na ang kamay ng Diyos, mas ginagawa niyang, mas panababuti niya ang kanyang mga mahal na anak kisa sundin ang gusto mo na gusto mong lumayo para lalo kang manlamig sa Panginoon? That's the point dito mga kapatid. Kaya dito po ang puntong ito na ang first na papansin natin dito, ito yung kahalagahan. First point natin, the essentiality of the gift. Okay? Yung kahalagahan nito, ito dapat nating ma-recognize sa ating mga buhay, i-realize natin na kung hindi naman pala ang banal na Espiritu nagbigay nito sa atin, saan mo kukunin ang galing mong yan sa iyong ginagawa? Saan mo kukunin ang galing mo sa pagninegosyo? Saan mo kukunin ang galing mo sa kung anong ginagawa mo? You know what? Because God loves you, He made the Holy Spirit your leader, your guidance, and ano po isa? Leading, guiding, teaching. Akala mo kasi sa sobrang talino mo, akala mo ikaw yun? Oh my friend, no. Isipin mo maigi na yung nandyan na yung utak na napakaliit, yan po ay galing sa isang maliit, micro, nung ikaw ay pitos pa lang. Nakuha ba natin? Pitos ka pa lang, maliit pa lang yan dati. Kumain ng mama mo ng mga nutrients na food para gumanda ang kanyang, na may makakuha ka doon. At mas maganda nang lumabas ka, dinadala ka ng iyong nanay at yung tatay sa simbahan. Ito yung pinakamagandang gift na natanggap mo. The problem is, ano ngayon ang manifestation? Diba? Hindi ako galit mga kapatid. Sabihin niyo, galit na naman si Pastor. Verse 7, ulitin ko po, is encircle, underline, ano ang nagmamanifest? Ano ang naipapakita sa buhay mo ngayon na ikaw ay binago na ng Diyos, na ikaw tinawag ka na ng dito, hindi ka lang dito basta tinawag ng Diyos. May purpose siya, may plano siya, at ang kanyang plan na ito ay pinakamaganda sa kanya. Kung hindi man umubra sa plano mo, mas maganda ang plano ng Diyos. Yun ang nakita ko dito mga kapatid. Kaya pinakita dito ang manifestation. Ano ang lumalabas pagkatapos kang pinagtsagaan ni Kristo nung siya po ay pasa ng cross? Wala na dito yung pulpito mabigat eh. Daladala niya yun. Hirap na hirap siya, may sumusunod sa likod eh. Mga bato, may sumasampan ng pakaliba. Hindi lang po yung binabato, yung cross na yun. Yung cross na yun, intended sa iyo sa akin. Pagkatapos kung ikaw ay naligtas, ikaw ay nagdamo ng mga bagay, dahil sa mga Espiritu, ano ang sinasagot natin? Yung ang pinakamasakit. Kaya ang mga Espiritu nalulungkot. Matagal na tayo dito. Magpi-50 year anniversary na tayo. Hari nawa ang aking prayer, lumabas ang totoong kulay na mga nilagay ng Diyos ditong mga Kristiyano for His glory. Pinatapos kayo doon para mayroon siyang maririg, Lord, salamat, natapos ko itong takbuhin ito sa pag-aaral at ngayon masarap na ang buhay ko. Nagpaplano ako na mag-build ng aking sariling family for your glory. Hindi sa aking kapakanan. Hari nawa, yun po ang aking prayer.
sapagkat magmamanifest kahit ano gawin mo. Sabi dito, subalit ang bawat isa ay ibinigay ang pahayag ito upang, ano daw? Pakinabangan. Para magmanifest. Ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit ka na ganyan na ngayon? Bakit ang sibangan ito? Hanggang ganito pa rin ngayon. Di ba? Dapat magmanifest na ano ba ang natututunan natin after the long years na tayo po ay ang Diyos nagpapagal sa iyo, pagbabantay. Kapag alam niya ang kakayahan mo, pinadadaan ka niya sa sobrang init ng problema para mag-isip-isip ka, Lord, mali po ba yung decision ko? Lord, tama ba yung nagawa ko? Ba't nakakaganito ako? Imbes ang gawin nila ay ganun, magtanong at magsisi, sasabihin nila, Lord, nagbibigay naman ako sa church. Lord, may trabaho na ako at ito na. Bakit ganito? Lumalabas pa ngayon na questionable ang Diyos sa buhay mo. Di po ba? Kapatid, hindi po ako dito, kundi ang gusto ko lang maintindihan natin, ano dapat nagmamanifest? Ano dapat pinapakita ng buhay espiritual mo ngayong mayroon kang banal na espiritu? Nung nagsimula po kami ng pagturo ko dyan sa aming Bible study, Banal na Espiritu, medyo nagtino-tino yung mga tao. E di naalala nung araw, may pumipisto talaga. Pag pisto niya ganyan, gano'n agad. Nagsimula kami sa Holy Spirit, medyo aktibo. So sabi ko, Lord, thank you. Hindi ko gagawa yon at gagawa nyo ng Holy Spirit. So dito po ay, sabi ng verse 7, simulan po tayo dyan sa pangalawang punto, hindi lang po yung makita natin ang kahalagahan, the essentiality. Sa verse 7 to 11, the exhibition. Eto na. Di ba, tuwang-tuwa tayo pag may piyesta dyan, may exhibition ang mga ano yon? Alam na alam ni si Corps Commander, alam niya yan eh. May isa tayo ditong Corps Commander. At ang kanilang intermission ay mga minorette or majorettes. Pag sinabing may exhibition, lahat ng tao ano yan? Pag may exhibit, may exhibition, may bagong sasakyan na bagong ilalabas, exhibit. Pag may bagong projector na lalabas, may exhibit. Ano ang gagawin ng tao? Alam niya, di ba? Tingnan nyo ngayon ang verse na ito, mga kapatid. Okay? From verse 7, 8, 9, 10, 11, ito na. Ano ang ini-exhibit? Ano ang pinapakita mo? Pastor talaga, wala naman ibang kami talaga eh. Kasama ako doon. Ano ang pinapakita ko bilang leader dito? Ang sabi ng karamihan, show me who your friends are. Grabe, alam na alam pala ninyo ito, Pakita mo sa akin, pakilala mo sa akin kung sino mga kaibigan mo. At sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Mahirap ba yun intindihan si 13? Makulit na ulo. Mahirap ba yun? Ano ang ini-exhibit natin bilang mga espiritual, binago, nilinis, minahal ng Diyos? Ano ang ipinapakita natin? Umpisa natin verse 7, sabi doon. Okay. But the manifestation of the Spirit is given to every man para mapakinabangan. Verse 8. Okay. Kayo na pong mag-unawa. Okay. Verse 8. For to one is given by the Spirit the word of... Ano kayang wisdom pwede natin example dito? Number 1. Karunungan sa pag-i-establish ng salita ng Diyos sa puso mo. Kasi pag mahina ang pagkatayo, ang pagka-build mo sa sarili mo ng pananampalataya mo, kahit magpamilya ka, are you listening? Pag mahina ang pagkatayo mo ng wall, ninihimaya ng pananampalataya sa puso mo, kahit magkaanak ka, the same weak faith and wall ng iyong castle, ang iyong puso, madaling pasukin ng kaaway. Naalala nyo, di ba, nung unang panahon, hindi pa uso ang tangke? Di ba, ang noon, laging tinatarget ay ang castle, yung pinakapuso ng kaharian. At yung pintuan na ito na gate, binubunggo nila ito ng troso. And that is the eye gate, the ear gate, the nose gate, and the mouth gate. Gagawa ng issue, sisiraan sa loob, magagalit yung tao sa loob, wala sa tamang kaisipan, pasok ang kanyang gate, mouth gate. Pag pinasok kanyang tenga, siniraan siya.
pagdating doon, nagwala siya, nakapatay siya. Sira ang kanyang buhay dahil sa kanyang ear gate. Okay ba? Ang diablo ganun, mga demonyeto nandoon, may dalalang trusong malaki. Sa 2, 3, bangga. Boom! Boom! Hanggang sa mawasak ang eye gate, ear gate, nose gate, mouth gate, na lahat, yan ay mga gate para protektahan ang puso ng isang spiritual na anak ng Diyos. Sa panahon ngayon, number 1 na madaling masira sa mga kabataan natin ay ang kanilang, alisin ko to. Ano to? Eye gate. The last of the eye. Number 1 na kanila sa kanila. Sa mga kabataan, wag na yung mga nag-aral na, even graduate na, wag. Umpisa natin sa maliit. Wala na yung ano dito monitor eh. Dito nag-observe ako. Nagkakantahan na yung mga kabataan natin, may hawak pa cellphone. Huwag kayo magagalit. Pag mayroon tayong bisita, ano yung point number 2 natin? Ano point natin number 2? Exhibition. Ito yung ini-exhibit natin sa mga bisita natin. Nakikita mga anak natin mismo. Nasa pagi natin, may hawak pa cellphone sa loob ng simbahan. Tama? Ayan na naman si pastor, yun na naman ang kapatid. Wala ko ibang maging sample dito. Anong i-exhibit natin sa visitor natin? Di po ba? Iwasan po natin yon. Okay, so dito, verse 8. Yung wisdom kasi mga kapatid, alam mo yung, naalala ko, kilala nyo si Ronald, di ba? Magpapangalan ako, si Ronald wala na dito eh. Lagi yun nahiligin na upo doon sa likod, kagaya ng ating mga men. Ngayon siya iba nang nandyan. Alam ko may nakikita yan na sa isip niya, tingnan mo to. Nasa loob na ng simbahan, ganyan ang ginagawa. Ganun ang naupid yung taong yun. Dahil nakita niya exhibition sa mga nasa unahan, ang sabi niya sa akin, nagsimula ang service. Pero sabi niyo, sino ba siya? Ang tanong, sino tayo sa harapan ng Diyos? Hindi yung taong iba. Okay pa ba yun? Huwag ka na magtuturo. Kasi ang tatlo nasa akin. Magtuturo ako, si Brad kasi, hindi pwede, ito yung akin tatlo. O palagay mo sa mo ito, 2 lang lamang ka pa rin. And why? Sabi ng verse 7-8, para sa kabutihan at ikapupuri ng Diyos, na i-exhibit natin ang tama o ang mali. Verse 9, okay? Wala natin. Yung knowledge, and the same spirit, yung knowledge pong ito mga kapatid, kayo at ako alam nyo, na kayo po ay mga observer. Po, magaling kayo pagdating sa mga bagay. Pero pagdating doon sa bagay na gusto mo siyang husgahan, ang sabi ng Matthew 7, huwag kang husga para huwag kang husgahan. Yun po yung knowledge. Dapat ko ba siyang sabihan i-correct? Mayroon namang pagluluhod iluhod mo na lang. Kasi ganito po, ang isang may sakit na tao, bawa si, Rachel may sugat sa balita. Tapos kung may dalawang ballpen, nakita ko yung sugat, may sugat na pala. Anong mangyayari sa tao? Ano? O kayo nagsabi hindi ako. Imbis na gumaling siya, ikaw nang, di ba? Tinan mo ngayon sila. Kilala ko yung kapitbahay ko, ba't kumakanta sa kanilang choir? Ikaw, ano ha? Bago ka mag-usga sa iba, tingnan mo sarili mo. Tama po ba? That is the knowledge. Okay? Nasaan na yun? Nasaan na yun na kaagad? Verse ano pala tayo? 8 muna. Nasaan na? Yan. Okay? Ito yung knowledge. By the same Spirit. Pagpaparaiwan mo, tugang mo ba ganyan sa Diyos? Tama? Hindi mo para tugang mo ba yan? Imbis na magpatagyagan mo, pangunin mo. Kapatid mo yan Tama? Ay, grabe naman pastor ang illustration. Ang lalim naman. O sige, kalimutan na natin. Next verse na tayo. Okay na po ba? O parang parang hindi mabigat. Okay, verse 9. Ito naman yung pananampalataya. Okay?
By faith, the same Spirit to another, the gift of healing. Ayan na. Alam niyong may sakit. Pero yung may sakit, sabi mo, bumalik ka sa bahay. Kailangan ko na doon. Wala doon. Yung trabaho mo, ako nagtatrabaho. Umuwi ka na. Gumaling ba siya? Eh, sutil. Sabi niya, bahala kayo dyan. Nasasaktan ako eh. Mga kapatid, ang nagtuturo, ang source nito para tayo ay magkaroon ng pakumbaba, ang banal na espiritu. Hindi ikaw. Instrumento lang tayo para, Brad, pinagpipray kita. Sis, pinagpipray kita. At yung word na yon, parang barina yan sa kanyang isipan. Ba't kaya ang pinagpipray ng kapatid? Wala naman ako sa kanyang utang. Di ba? Iyon po ang wisdom and knowledge. Sabi dito sa verse, the gift of healing by the same. Parehas tayo espiritu tapos nag-aaway tayo. Hindi po pwede yun. Ang tanong, maayos ba ang relasyon mo sa Diyos mo at sa banal na espiritu o baka may problema ka? Kaya ka nakakaroon ng mga ganitong pangyayari. Ano po? 10 minutes na lang. Anyway, kung dito matapos, di continuous na lang. Now, dito po, sabi diyan kasi, He may be abide with you for each believer. Dapat nananatili ang banal na espiritu. Bakit siya po nalulungkot? Bakit nawawala ang kanyang care? Nawawala ang kanyang pagmamahal? Nawawala ang kanyang pagbantay? John 14:16. Pakilabas po. Tingnan mo. John 14:16, ano po sabi? John 14:16. And I will pray the Father, and He shall give you another comfort that He may. Yun yung abide. Magtataka ka ba't hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Why? Siguro tanong, Lord, bakit po ba hanggang ngayon ganito pa rin po ang aking attitude? Ganito pa rin ang aking pag-uugali. Ang sabi ng ibang mga preacher, may attitude problem. Bakit? Wala ka bang banal na espiritu? Hindi ka ba ligtas? Ba't kakaroon ka ng attitude na ganyan? Hindi ka makikipag-usap sa mga tamang kausapin. Gusto mong kausapin yung mga hindi dapat kausapin. Why? Sa palagay mo, sino may problema? Ang Holy Spirit? Hindi po ang Holy Spirit nagkakaproblema, yung tao. Kaya dito po, sabi diyan, that He may abide with you. Dapat naka-abide yan eh. Hindi yan nawawala. So, yan po ang warning, blessing, that He may abide with you forever. Yung word na kanina binasa natin, for the prophet of all. Sa pakinabang ng lahat. At ano pa po? Verse 8 doon, napansin natin doon sa verse 8, nabasa natin na yung word of wisdom, ito yung unique ability to speak for the wisdom of God. Biruin mo po yun. Ikaw yung, para yung nung narinig ka nung taong basag na basag ang puso at problemado, napakaiksi nung sinabi mo, aba, lumabas sa bibig mo yung wisdom of God. May abilidad ka, pagsabi mo sa kanya, bigla siyang lumakas. Dapat ganun tayo ang ini-exhibit nating buhay. Dapat ganun ang pinapakita natin. Dapat ganun ang nakikita nilang reflection ng ating inaaral, reflection sa buhay natin, ang kilala nating Kristong tagapagligtas natin. Ang problema, pag napansin ninyo na iba na ang reflection mo, magtaka ka na. Di ba, nung araw, mahilig tayo maglaro ng mga bata pa, yung panakapanahon na namin. I'm speaking of pinanganak ng 60s, okay? Ano yung classmate ko dyan? Okay, nagtago. Di ba nung araw, naglalaro tayo ng flashlight, di ba? Tapos may anino, yung mga... Naalala niyo yun? Ngayon, hindi na uso kasi may mga cellphone na sila. Tapos, bigla mong naibaba yung flashlight, nalagay mo yung anino, bigla ka natakot. Di ba? Napansin niyo yun? Na-flashlight mo sa sarili mo, nung nakita mo yung laking lalaki, woo, may higanti. Maraming maraming kwento niyan. Pero, alam niyo ito po mga kapatid, ang sabi ng John 14:16, okay, na dapat ang kaalamang ito, yung nagagawa mong aninong hindi mo gusto. The point is,
nakagawa ka ng decision, ng ginawa mo sa buhay mong makakasira. Yun yung anino na hindi mo gusto eh. Nakagawa ka ng wrong. Ano ba nung sabihin natin? Maling nagawa na, sabihin natin, kasalanan na. Okay? Dapat yun ay hindi makikita sa iyo at sa akin. Dahil ang iyong ini-exhibit, walang iba, kundi ang buhay ni Jesucristong banal na walang kasalanan. Dapat ganun ang na-exhibit natin. Okay, iwanan na po natin yan dahil wala na akong time. May isa pa po akong gusto sa inyo ipakita. Okay. Yung word of knowledge na ito mga kapatid ay dinedeclare dito na unique talaga ang abilidad mo pagdating dito. Kasi mga kapatid, ang ating source lang naman pagbabasa ng Bible. And why? Pagdating doon sa makausap nating sobrang tatalino, na-amaze sila. Sabi niya, bakit napagsalita siya ng gano'n na? Hindi ko pa yun naintindihan mula nung ako'y naging bata at ngayon ko lang naunawaan sa kanya nung sinabi niya. Pero siya isang ordinaryong tao. Yan po ang word of knowledge na abilidad natin na ipakita o i-rebuild ang supernatural na gusto ng Diyos through the Holy Spirit na nasa iyo. Pero kumusta ka kung wala ang Holy Spirit, hindi mo yun masasabi ng tama. Di po ba? Kaya dito po ay nabanggit ko kanina yung si Lot, nung makita niya yung tubig na 24/7, ang una niyang naisip, yayaman siya. Pero si Abraham, ito po ang application doon. Si Abraham sabi niya, anak, pamangkin, ipinin mo itong patag. Ang patag, madaling kain dahil sa misoy. Ayun, ang sabi niya, diba? Pagkabato, nasa taas yan. Kaya yung mga bato niya, may mga, pinimili niya sa sinito. Matigas na rin, may mga tulog na yan. Si Abraham na siya doon. Alam niyo yung matanda, kung sino ba yung mag-inak na, siya po yung napunta doon sa mataas. Aakyati mo namin, kahoy, sinito, at makan siguro. Magbibil siya doon. Hindi matibay. Kaya lang, ito naman yung isa, dahil siya po yung makalaman, wala siyang tamang desisyon. Dahil yung kuskusin, madali naman po, kasi buhangin, malambot. Sa pananampalataya, pag malambot ang ating paninitigan sa Panginoon, hindi nila kaya. Kaya po yung isang kanina na sa New Testament, the wise man built his house upon the rock, and the foolish man built his house upon the sand. Yan po yung tinutukoy dito na ang Banal na Espiritu, lahat yan binigay sa atin para magamit tayong kapakinabangan. Bakit tayo tinawag dito pinagsama-sama? Taga iba-ibang lugar, iba-ibang pagpapalaki, iba-ibang karunungan, iba-ibang gifts for to exhibit what is God's will sa buhay natin. Hindi yung will mo. Ang dami namang will ang tao, kaya lang hindi yan approve sa Panginoon. And last, para matapos ko lang natin mga kapatid, ay shortcut ko na, okay? Kasi may verse 9 pa sana. Doon ay yung faith one another, gift of faith yun eh. Okay, verse 9. Iwanan naman natin kasi madali na lang naman po yun. Number 3 na tayo. Verse 12, 13, and 14. Kasi last na, wala na time. Okay, verse 12. Sabi po ng verse 12 dito, kung pakilabas po sa screen. Ano bang mapapansin nyo dito sa 12, 13, 14? Okay? For as the body is one, hath many members, and all the members are one body, being many are one body, so also in Christ. Next verse. Okay, verse 13. Pansinin nyo maigi For one Spirit we are all baptized to one body. Tayo ay nag-isang Espiritu, isang bautismo, isang simbahan, isang pananampalataya. We are Jews, Gentiles, whether be bond or free, have been all made to drink one Spirit of God because of faith sa Panginoon. Yan po yung 13, last verse 14. Ano ang ma-observe nyo rito? Okay? Verse 14, for the body is member but many. Kung sakali ako ay isa, pero marami akong extension, ano ang tawag dito? The extension of the gift of God. Kayo, wala ba kayong extension? Yung anak mo, dati nagtutulong ka sa Sunday school, ngayon nagtuturo na yung anak mo. That is your extension. Dati marunong ka mag-swimming, yung anak mo marunong mag-swimming. That is your extension.
na dapat mayroon talagang banal na espiritong karugtong nito para ang bawat parting ito mag-extend sa isa't isa na lagi ko sinasabang sa inyo, a member na is capable of helping. Dinala ka simbang ito para makatuwang ka, para makatulong ka, hindi para magsulo ka at magsarili ka, hindi ka magsasalita, hindi ka kumakausap at solo flight ka. Mali ka doon. Kailangan ko ng apat na lalaki. Kasi yung katawag na bakit ka hindi sa mga ibang ito bakit? Brother member. Natuwag ka, kaibat ka, at anong ilang sa simbahan, natuwag ka. Bakit ang apat na tao? Sino ba yun? Kasi kayo na mali. Bakit kayo si dalawa? Kasi tatlo lang, dalawa lang tayo. Kaya Joshua, kasi isa lang, Joshua tayo at saka isa. Tapos tayo, ano na yung bro? May isang espiritu, sumubra na. Dalawa lang. Ganito kasi ito ang mga ito. Ano lang? Mas matalunan. Kayo na tayo, Joshua. Pumili mo ako ng kabalita, miyembro sa bahay. Ito na. Ito buhatin nyo. Yan. Baba kayo ba? Kung pamilya dito, ang mga miyembro nito kalawang nila. Buhat. Okay, thank you very much, boys. Matagal-tagal ng panahon, ang banal na Espiritu gustong maramdaman sa inyong mga buhay na kayo ay nakakatuwang sa isang simbahan. Ba't kayo napunta dito? Dahil kung hindi kayo dito, kailangan ng Panginoon, doon kayo papupuntahin ni Jesus. Ayan na naman kayo. Iba na naman tingin nyo sa akin eh. Bakit kanina? Bakit yung pupunta doon? Dito pumunta. Kasi gusto niya kay Jesus. Ayaw niya kay... Tama hindi? Sapagkat ang mga anak ng Diyos dito ay mga katuwang ni Kristo at ang banal na Espiritu sa mga taong may problema. Kaya ang buhay ng mga ganyan, pagsisipakan niya. Kapatid, pinili. Huwag ka naman kayo maabuso. Sabi ni Pastor, kapatid daw tayo, kahit mag-abuso tayo, sige. Please, sabi ng Korinto, pag nagmamatigas as isang anak ng Diyos, ibigay nyo kay kanino ang kanyang katawan? Kayo nagsabi ha, hindi ako ha. Malinaw yan. Nakabidyo ka? Okay, good answer. Sinabi ng Biblia, huwag mong susubukin ng Diyos. Di mo kayang manalo. Tama? Ngayon kaya natin. Bukas. Next bukas. Susunod na bukas. Hindi pananalo ang lumaban sa Diyos. Sa ating mga membro, if God be for us, who can be? Pero mayroong pasubali ang Diyos. Kung nagmamatigas siya para wag na siyang magkasala, tawagin si Taning, ibigay ang katawan, pero ang kaluluwa kanino? Alam na alam nyo yan, pero hindi ako nagsabi kayo. Hindi ako nananakot. Mayroon kami noon, sa pagtatapos, mayroon kami noon napaka-faithful. Marunong siya magtambal. Tambal din dito sa inyo? Yung kagat ng ahas, tambal ba dito yun? Tambal. Okay. Napakatapat noon. Galing ng Antipulo, na-transfer sa amin. Walang gabi, walang araw. Nandun yun, may hika din katulad ko. Isang tanghali, pumalakad siya sa pilati, pinagat siya ng ahas. Tumakbo siya, nakuha niya yung gamot. Habang pagpintas niya ganyan, naluyos. Alam na niya mangyayari. Tanong ko, Panginoon, faithful yun. Faithful ha? Faithful yung Panginoon. Naasa ang simbahan. Bakit sa paraang ganon? Pangalawa, tatay ko. Bakit sa paraang kidlat ang ikinamatay ng tatay ko? Faithful yun. Giver yun. Tanungin mo sa sarili mo, kailangan ko aralin kung bakit pinawin na maaala.
That's the point. Ayaw ng Diyos na nagkakasala ka, mabuti pa umuwi ka na lang. Biblical yan. Ang dami ko ng proof. Siguro naman, sapat na yon para matakot ako na kahit anong alok ng aking amo, hindi ko makalimutan yon. Pag hindi ka nag-assist sa pagpapastor, balik ka sa akin, bibigyan kita ng puhunan, magnegosyo ka dyan sa inyo sa Legazpi. Paglingon ko yung anghel ng Diyos, ginigiba yung tulay, pabalik sa kanya. Lord, thank you. Magmula noon, 4 ang anak namin, never ang Diyos nagkulang, hindi kami babayan ng banal na espiritu sa lugar na ito. Hindi kami nagkusa ng anong gusto ko, masusunod. Dinaan natin ang mga anumang bagay, nagdaan dito na minsan nawawala yung mga membro, pero bumalik, salamat sa Diyos. Pero ang katotohanan, ang banal na espiritu is abiding forever. Ipapakita niya ang essentiality, kahalagahan ng pagiging nandiyan sa buhay mo. Ipapakita niya ang kanyang exhibition. Ano ang pinapakita mo bilang may banal na espiritu ka? At ipapakita niya ang extension nung mayroon kang nagawa sa Panginoon. May extension yan, may pamamanahan ka yan, na hindi sa pagtanda mo, hanggang doon dala mo na ang blessing, ang gift ng Holy Spirit na pinamana sa iyo. Tayo po ay magsitayo. Hari nawa, mayroon kayong natutunan ngayong hapon sa lesson ng banal na espiritu. Okay? Bago po tayo mag-close, bago natin isara ang ating mga Bible, habang nakabukas pa, when was the last time, ramdam mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos may Holy Spirit ka. When was the last time, ramdam mo, ang Holy Spirit ay okay pa ang inyong samahan? Baka naman, akala mo okay pa, pero kung titingnan mo, lungkot na ang Holy Spirit that abiding in you. Hindi na siya maka-abide Pastor, hindi ba siya makapangyarihan? Yes, mayroon. Pero hinihintay niya ang iyong pagpapakumbaba para siya ay magpatawad. Kailangan mo humingi ng tawad Huwag kang magmalaki, sapagkat kailangan ng Diyos ang hindi pinipilit. May mga panahon na tayo minsan ay nag-iisip na kahit wala naman ang simbahan, kaya ko mabuhay. Pwede. Pero hindi ka tatagal. Mas maganda, nandiyan pa rin ang banal na espiritu, kasama ng Panginoon na yung pinaniniwalaan at yung sinasamba. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Amin pong dalangin na kung sakali man po ang banal na espiritu sa aming buhay ay malungkot na dahil sa aming mga desisyong mali, madalas nakakikita kami ng mali kaysa sa mga nakikitang tama. Lord, kapag kami ay mayroong knowledge mula sa banal na espiritu, lahat ng pinapakita niya ay makalangit at hindi makalupa lamang. Dapat nakikita namin lagi kung kami ang maayos ang banal na espiritu sa aming buhay. Ang laming namin nakikita ay ang kalangitan, ang iyong kaharian na malapit na naming maabot. Hindi ang lupang itong nabubulok. Hindi kami nasutuwa na kami ay nanatili dito, kundi gusto na naming umuwi sa langit na iyong pinangako, Panginoon. Habang po nandito ang aking mga kapatid, aking pong kahilingan, Panginoon, maawa po kayo sa aming lahat. May pagkakataon na kami po ay parang gusto na naming manirahan sa lupang ito, na para bang ang mga puso namin nakadikit na, nakaragbi na dito sa lupa, mga bagay na material, mga bagay na magbibigay sa amin ng kaligayahan, sapagkat pag nakita namin, naipon na namin, at naipatayo na namin ang mga gusto namin pakita sa aming kapwa, na kami ang matalino, marunong, magaling mag-ipon, ay magtasayahan na ang mga tao, na kung saan ang banal na espiritu at ang Diyos ay hindi na matutuwa sa aming ginagawa. Kailangan na namin bumalik sa iyo, Panginoon. Kailangan namin na ipatnubay. O Holy Spirit, bring back the springtime. Bago tayo mag-pray, pwede bang umawit ang ating musician ng isang invitation song? Hindi ako magpupunta dito sa harapan. Baka this time ay kailangan natin na ibalik ang springtime, ang tagsibol, ang magandang relasyon ng banal na espiritu sa ating buhay. Sapagkat oo nga, nandito tayo lahat, every Sunday nagsisimba, kumakanta, pero wala sa tamang espiritu, wala sa tamang kaligayahan ng nais ng banal na espiritu sa ating buhay. The Holy Spirit give us spiritual gifts. Na kung sino na yung nagbigay, siya pang kinakalimutan, siya pa yung parang binabaliwala na lahat ng mayroon tayo galing sa banal na espiritu. Bring back the springtime.
bring back the springtime. Nananatili kayo, Panginoon, nagsisimba every Sunday. Kompleto aming mga anak, pero Panginoon, natutuwa po ba kaya kayo sa aming mga ginagawa? Naging po bang kalugod-lugod sa inyong mga mata ang ginagawa ng mga kapatid namin? Na siyang nagbigay ng kanyang lahat ng tinatamasa ngayong panahon. O Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-realize lahat pa lang iyon ay galing po sa iyo bilang ikaw ang nagbibisto ng gifts, spiritual gifts, healing gifts, lahat ng gifts. Baka Panginoon ay lumalabas na para bang sige lang kami ng sige, hampas kami ng hampas, pero kahoy sa kahoy na at wala nang talim ang palakol. Nakatapos na yung iba pero kami wala pa. Nangangalahati. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Amin pong hiling, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakilabas po yung sa Bring Back the Stream Time, kung mayroon dyan. Awitin po natin bago tayo mag-close. Mayroon ba dyan? Sa ating mga operator. Malapit na po tayo mag-anniversary, 50th anniversary simbang ito. Pero baka ganun ang nangyari sa atin, simba, pero wala na po yung tamang paggalang, pagbigay ng kapurihan sa Panginoon, sa Banal na Espiritong nagbigay ng lahat sa atin. Pakitulungan kung sino pong dyan. Wala ba? Bring back the springtime. Darating po kasi ang panahon na magiging kalos ang mga puso. Ang tatay, ang nanay, kalyado. Anong tawag dito sa inyo yung sa Kamsur kasi kubal yan kubal. Yung matigas na laman. Hindi lang matigas sa puso, kundi may kalyo sa paa. Bunyon sa English, di ba? Baka dumating ang panahon na tatay at nanay, kalyado na sa mga ganitong preaching. Siyempre yung anak na observan tayo, nag-i-exhibit tayo sa kanila kung ano ang naiintindihan natin every Sunday. Nakikita nila ito Wala. Okay. Sino nakakalam po? Awitin natin muna ng marahan. Sabay-sabay. Ready? Sing. Tinatanggalan tayo ng mga bagay na kayabangan. Let us bow our head, close
close our eyes. Lord, sa pangitan po ng awitin na naintindihan namin, ibalik niyo po, Panginoon, ang dating sigla ng aming pagsamba, pagpuri sa iyong pangalan, na lahat ng mayroon kami, alam namin, binigay niyo lang po sapagkat ikaw ang bestower, ikaw nagbibigay ng lahat ng gifts sa bawat tao. Kaya lang lumalabas, Panginoon, nakakalimutan ka namin, Lord, bring back the springtime. Ibalik mo po yung dating fellowship natin, ang buong church, ang bawat family. Kaya namin magsimba na wala sa tamang tono ang aming mga puso. Pero alam ko, Panginoon, na nalulungkot ka. Nalulungkot ang Panginoon sa nagagawa namin hindi maganda sa iyong harapan bilang pangatlong persona ng isang Diyos. Hari na, Panginoon, mula mamayang gabi, i-revive niyo po ang buong simbahan. I-unite mo kami. Mayroon man kaming nadadapa, mayroong nagkakasakit, mayroong inaatake ng kaaway, may tama ang kanilang mga puso dahil sa hindi pag-iingat. Tulungan mo, Panginoon, bawat isa. Wala kami magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Revive niyo po ang buong simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.